Hello Internet, welcome back sa part 3 ng ating PHP development lesson. At sa lesson natin ngayon, pag-aaralan naman natin kung paano i-display yung data from MySQL dito, no? At papunta dun sa ating front end o dito dun sa ating index.php. Kasi kung papansin nyo guys, function.php to, no? So lahat lang naman ng mga function na pertaining dun sa ating products ay dito natin ilalagay. Pero yung display ay dun pa rin sa ating index.php. Kasama na rin yung mga product details, no? So, yun. So, meron tayong connection, meron tayong insert, meron tayong delete product at edit product. Pero wala pa yung view all saka yung get product by ID, no, na na function. So, bago natin gawin yung mga function na yun, ay lalagyan muna natin ng itsura yung ating index.php. So, dito sa ating product system, gagawa lang tayo ng index.php. Okay, at exclamation mark, tab para sa EMET abbreviation. At pupunta tayo sa CNDJ o yung Content Management Directory, no, dito. CDN, ano. So, Content Delivery System to guys ng mga JavaScript at CSS. So, ang gagawin natin ay kukunin lang natin yung bundle ng Bootstrap 5. Okay, so siguro Bootstrap 3.3 na yung gamitin natin. Okay. At kunin natin yung pinaka-bundle. CSS ito, no? Yan, copy, paste. Tapos ito ay gagawin lang natin product, system. Okay. Tapos try natin guys na hello bootstrap. Wala pala S doon. Sorry guys. Bootstrap. Okay. Then, try natin siyang i-upload, no? So, punta tayo sa ating directory, yung index, at i-upload natin dito, no? At i-override lang natin yung ating existing na index.php. Okay, tapos refresh. Yun. So, ito na, yung theme ng ating Bootstrap na yung ginagamit niya. Hindi na yung, hindi na yung default. Ayan, no? Meron na siyang mga classes dito pag in-inspect element niya. So, lahat ito ay Bootstrap. Okay. So, una natin gagawin ay maglalagay muna tayo ng navbar. Okay? Okay, pero ang gagawin nating navbar guys ay medyo gawin na natin siyang responsive, no, na 'pag lumiliit yung screen, magiging hamburger menu yung ating navbar, no. Para ma-achieve yun kailangan din natin incorporate yung JavaScript ni Bootstrap. So, Bootstrap 5.3.3 pala 'to guys, Okay, so hindi yung last tutorial natin na Bootstrap 3 pa ata yung napag-aralan natin nun. So, kukunin lang natin 'tong JavaScript 'no, ito yung min.js. Ibig sabihin ng min ay minified ha. Okay, so ika-copy and paste lang natin siya dun at, refresh 'no. And then gagawa tayo dito ng ating navbar. Okay, so isang navbar, tapos, lalagyan natin siya ng class na navbar expand. Okay, so dapat ito ay meron ng okay, siguro kailangan nating i-restart ano. Wala pa rin 'no. So anyway, so BG dark, navbar dark. Okay, so maganda sana may ano siya 'no, autocomplete para 'di na tayo nahihirapan. So container fluid. Okay, so itong ano natin 'no, so itong, index.php natin, puwede natin siyang i-deploy sa ating local server. Okay, so kung kayo ay merong PHP dash dash version na naka-install 'no, 'yan. So ako meron akong naka-install na PHP CLI 'no. So, kung kayo may composer na naka-install, alam niyo kung paano i-setup 'to 'no. So meron akong mga previous tutorial kung paano 'to i-setup. Puwede natin siyang i-serve 'no. So PHP dash capital S, ibig sabihin niyan ise-serve niyo sa anong address 'no, sa 1.2, so localhost 0,
dot zero, dot one, tapos comma o colon, tapos anong port. So, gagawin natin ay 8,000 tapos enter. Okay, so nagse-serve na siya sa localhost port 8,000. So, iko-control, click ko lang siya 'no, hold control tapos click, 'yan. So, lalabas na siya dito. So, meron na tayong itim na border dun sa taas ano. So, ito 'yun. Okay, so ito gagamitin lang natin siya pang preview lang nung ating front end ha. So, isang href, so wala muna siya 'no, blanko. Class, tapos navbar brand. So, dito natin ilalagay yung ating logo 'no. Okay, so refresh, 'yan. So, yun yung ating logo. Ah, Sumunod ay maglalagay tayo ng button. Yung button natin class navbar, hyphen toggler, okey, double G, toggler, tapos type button lang siya. Okey, so akala ko iba iba na sa Bootstrap ano yun, Bootstrap 5 pero susubukan natin guys, So data, dash, BS toggle, equals to collapse. Okay, so anyway guys, itong file na 'to ay i-a-upload ko dun sa aking GitHub 'no, para hindi na kayo magta-type, ika-copy niyo na lang siya. So, ile-leave ko sa description yung, GitHub repository nito. Okay, so data, BS target. So, ano yung ta-target nating i-collapse? Yung ID na collapsible na bar. Okay, so collapsible navbar, 'yan. Okay, so ang laman niyan ay isang span na ang class niya ay navbar toggler icon. Okay, so yung laman, okay, so ito yung button ano. So yung laman nung ating, ah, collapse, so ito yung collapse 'no, collapse, navbar collapse, tapos yung ID niya ay equal to, collapsible navbar. So ito ko-copy ko na lang 'to. Okay, so ang laman nito guys ay isang, unordered list, class navbar dash nav, tapos li, times 2, okay. Tapos lagyan natin siya ng parehang class 'no. So, hold alt para mag-select ng ganyan. So, class, navlink, tapos href. So, blanko muna guys, blanko muna natin 'yan. Tapos yung una ay tatlo pala dapat. So, yung products, tapos login, sign out, tapos yung logout. Okay, so gagawin natin mamaya, itong login magdi-display lang siya 'pag may naka-login. Tapos 'pag wala naman naka-login, ang lalabas ay sign up o register, 'yan. Okay, so refresh na natin. So lumabas na siya 'no, so dapat ito 'pag liliit ay magiging 'yan 'no, magiging ano siya, 'yan, saka magiging collapsible na rin. Okay, sana nasundan 'no. So gano'n lang yung paggawa ng navbar sa Bootstrap, ha. Okay, so pero 'pag normal guys ay dapat ganyan 'yan. So, sabi ko nga itong login lalabas lang 'pag wala naka-login, ah, hindi pala 'no, login register, hindi. So i-aano na lang natin 'to guys, 'tong register, tatago na lang natin kasi gagawin na lang natin, gagawa tayo ng single page na login at dun natin lalagay yung link ng register. Okay, so gano'n na lang. So ito na lang magiging condition, 'pag meron naka-login, ang lalabas ay logout.
Pero 'pag walang naka-login, ang lalabas ay login 'yon. So, sana walang nalito, ha. Okey, so 'yan yung ating simpleng navbar 'no, saka yung ating body. So, sa baba niyan ay gagawa na tayo ng ating, ah, class container. So, dito na yung content 'no. So, dito na magiging yung products, dito na lalabas. Okey. So, ito ay puwede na natin i-drag and drop doon sa ating server. Yung ating index ay da-drag natin dito, tapos upload and replace. Okey, so 'pag tiningnan natin yung ating product system.free.nf na domain, 'yan lumabas naman na siya guys 'no, 'yan. So ito yung itsura ng ating landing page at 'pag sa mobile ganyan naman siya. Okey, so gawin na natin yung ating function ng, ah, select all saka ng select one product ano. So magse-select tayo ng lahat ng product tapos magse-select tayo ng isang product. Okey, so una muna ay function, get all products na function. So try catch ulit tayo guys. Sumasablay na yung aking Y, okey. So kung may mag-i-sponsor diyan ng keyboard baka naman okey. Okey, so catch, tignan natin yung selection failed, 'yan. Tapos dito natin ilalagay yung PDO equals to connect na function. Okey, so statement ulit tayo. So PDO prepare, so select all o, wildcard from products. Okey, then execute na natin 'no, rekta na. Okey, so pagka-execute guys kailangan natin i-store sa isang variable na products yung ating statement, tapos ife-fetch all natin siya 'no, fetch all, 'yan. Tapos yung ating, PDO configuration ay yung fetch associate or fetch associate arrays 'no, 'yan. So specify that this fetch method shall return each row as an array indexes by column name. Okey, so yun yung lalabas diyan. Then ire-return natin yung ating products. Okey. So gawin naman natin guys ay para isahan na lang, function get product by ID. Okey, so isu-supply naman natin yung ating product ID dito. So ito ay ka-copy paste ko na lang ano, copy paste galing sa product all. Pero ito guys ay select all products where ID is equal to, product ID. Okey, so galing dun 'no, ta's ipe-prepare natin siya. So gagawin natin statement, bind param, similar dun sa ating ginagawa pa kanina, product ID, product ID. Tapos saka natin siya i-execute. Okey, so imbes na products, product lang 'to. Okey, so imbes na fetch all, fetch lang. Okey, ta's ito imbes na products, product lang. Okey. So ready na natin 'yang gamitin 'no. So pero bago natin siya magamit kailangan natin siyang, i-connect dito sa ating index.php. Okey, so paano 'yun? Kailangan lang natin siyang i-include sa taas ano. Okey, so maraming ano guys, maraming method para gawin 'to. So kung gusto niyo gumawa ng MVC ng sarili niyo o gumawa ng ibang, ng isang class o kaya mamaya gawin na natin 'tong class 'no, yung 'tong function na 'to gawin natin siyang class at iko-call natin dito sa taas. So maraming method sa PHP 'no, yung kagandahan ng PHP masyado siyang ano 'no, opinionated 'no, masyado yung PHP. Puwede natin siyang gawin kung anong gusto natin at kung anong method yung gusto nating gamitin. PDO,
MySQLe o kaya yung MS SQL, Postreg 'no, puwede natin siyang gawin dito. So, sa ngayon i-include muna natin siya sa taas at tatawagin natin yung function na, get all products. Okay. So, para mag-include yung ating function, so include once, tapos kunin lang natin yung function.php. Okay, so gagawa ko dito ng products is equal to, get all products. So, itong get all products ay galing dito. So, 'pag kinall mo siya, ang ire-return niya ay yung products ito. Okay, so gagawin natin guys, ipi-print R ko muna 'no, yung products, 'yan. So, na-save ko na yung function saka index, i-upload na natin. So, ngayon function saka index naman yung ating i-upload, dalawang file. 'Yan, index saka function. Okay, so 'pag ni-refresh ko 'to, 'yan. So, magpi-print siya ng, data sa taas 'no. So, yun ay ibig sabihin meron isang array na isa pang array 'no, na ang laman ay meron siyang ID na 1, product name ay cheesecake at created at, 2024/5. So yun, galing naman siya dito sa ating database. Okay. So try naman natin mag-insert guys 'no. So gagawin ko ay insert manually 'no, ah, apple cake. So lakihan natin, tapos go. Okay, so may na-insert 'no. Okay, so ito ay 4 na 'no, kasi kanina nag-increment na tayo. So dito 'yan sa operations, So mapapansin niyo guys yung auto increment dito ay 5 na. So ibig sabihin yung susunod na data ay 5 na yung lalabas na IT sa auto increment natin. Kasi kanina nagsa-simulate ako ng delete ano. So kaya umabot siya ng 4 kaya naging 4 'yan. Okay. Tapos refresh ulit natin 'tong ating nasa domain. Yun, so magiging dalawa na siya ngayon guys 'no. Ayan. So isang cheesecake saka isang apple cake. Okay, so ngayon try naman natin yung get, product by ID. Okay, tapos ang isa-supply natin dito ay yun nag-error ako kasi kailangan daw ng product ID ay 2. Yun, so wala. Kasi walang ID na 2, so dapat 4. Okay. So kailangan din natin i-handle yun na yung 'pag walang ID, walang existing ID na gano'n. Yun, so lumabas na yung ID 4, ayun ay apple cake. Okay, so meron na tayong, get all products saka get product by ID. So dapat meron dito siya sa baba 'no, lalabas. So, ang gagawin natin, balik natin yung get all products. Okay, so imbes na ganito ay kailangan natin gumawa ng table sa baba. Okay, so gagawa lang ako dito ng div sa baba 'no, tapos class, margin 5 para bumaba lang siya. Tapos table.table. So gawin natin table, bordered. Okay, table bordered tapos table hover, 'yan. Okay, so tr othead tapos tr, id ay th o table head, th ay id tapos product name tapos th, created at. Tapos dito sa baba tbody, tr tapos tatlong td. So 1, 2, tapos 3. O tingnan natin yung itsura sa
localhost. Oh, so network 'no, hindi puwede pala i-ano yung network dito. So iko-comment ko muna 'to, control, backslash refresh. Okey, so ganito yung magiging itsura guys, oh. Okey, so puwede naman yung ating t-head ay lagyan natin ng yun, so dito pala siya dapat. Anyway sa tingin ko merong ibang ano way 'no, para gawin siyang ano. So sa ngayon, 'wag na muna nating gawin 'to 'no, 'yan. So ang gagawin natin guys ay ilo-loop natin yung products, eto 'no, ilo-loop natin yung products papunta rito 'no. So imbis na 1, 2, 3 yung ilalagay natin, kailangan natin mag-loop, okey. So dito ay for each loop, so products as product, tapos close na natin ano, ah, 'yan, tapos ito. Okey, so open and closing lang guys 'no, tapos itong product puwede na natin i-access dito yung okey, so copy paste lang natin na para madali. So una muna yung ID, so open close bracket, ID, tapos product name, tapos yung created at. Okey, so ganyan yung for each loop ha. Pero hindi lang yun yung loop sa PHP, marami pang loop guys, meron do while loop 'no. So gagawin natin ay i-upload na natin 'tong ating index.php. Oo, FTP account quota has been exceeded. So bakit? Okey, so yun yung problema 'pag upload ka ng upload. So tingnan natin guys yung ating usage. Wala naman ano 'no, okey isa pa nga. Yun, so okey naman siya. So lumabas siya ano, weird kasi wala naman nakalagay rito ng ano, ng FTP quota. Pero anyway kung na-encounter niyo yun guys ay i-refresh niyo lang ano. Anyway, tingnan natin naman kung ano yung lalabas dito. So yun. So mapapansin niyo ay yung ating cheesecake saka apple cake saka yung ID lumabas. Pero yung created at hindi lumabas kasi tama ba yung ating nilagay rito? Create at 'to, walang dapat created at. Okay, so yung problema din guys dito sa ating ano 'no, Infinity Free, naka-disable yung error niya 'no. So dapat, ilalagay natin yung error ano dito 'no, reporting. Okay, so ang sabi dun sa error reporting na yan ay, so zero turn off all error reporting. So i-all na lang natin 'to 'no, 'yan. Para lahat ng error niya ay ilalabas. Kasi kanina dito mali yung spelling natin ng created at, kaya hindi lumabas dun yung, data dito 'no. So kailangan natin siyang ulitin yung ating pag-a-upload, 'yan. Tapos refresh.
Yun. So, lumabas na yung ating created ad. So, kailangan lang natin i-convert 'tong created ad na medyo gawin nating maganda yung formatting ng date, ano? Okay, so sa next lesson na natin yun ita-tackle, okey? So, susunod natin guys ay gagawin naman natin sa susunod na lesson ay 'pag kinilik natin 'tong ID o papalitan natin 'tong ID ng view, 'pag kinilik natin ay maglalabas tayo ng isa pang page na ilalagay o ilalabas niya lahat nung details nung product na yun. And then from there puwede natin i-edit saka i-delete yung product na yun 'no. So, dun sa single page na gagawin natin. Okay, so guys kung nagustuhan niyo 'tong lesson na 'to at hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing at i-hit niyo yung bell button para updated kayo sa susunod na lesson dito sa Pinoy Free Coder. Again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.